Alibay in Free TV surprised them? And if you could give one warning to viewers before watching The Alibi, what would it be? So let's begin with the first question. Paano ba masosurpresa ang audience dito sa Free TV version ng The Alibi? Para sa akin, may main plot talaga na sinusundan na more or less, may idea na yung mga nakanood nung Prime Path. Pero dito, ang daming subplots na kapag pinanood nyo yung siguro Prime, parang kung question nyo, ano nangyari dito? Or ba't hindi nasagot? Or bakit na-skip? Or bakit hindi nabigyan ng importansya? Dito parang everything's fleshed out. It's juicier. And may mga bago na may mga iba kaming shoot dito na iba sa mga pinalabas. So siguro that's one thing that would make the audience excited. Kasi yung sa Prime, Direct, and Pau, it's too tight. Ilang episodes yon? That's 14 episodes in 7 weeks. So dito, mas medyo himay. Tama yung sabi ni Paolo, subplots. May konting hinga and explanation kung saan ang galing yung mga eksena. Will you also concentrate on the romance, on the love, dito sa The Alibi? Yes, meron. Okay. Kim, paano kayo masosurpresa dito sa The Alibi? Alam mo, habang pinapalabas yung The Alibi, ngayon ko lang nalaman kung saan ginagamit ang losartan. Losartan is for high blood, di ba? Mabasa ko na lagi sa Twitter. Sabi nila, ano ba, inom na naman kami losartan kasi na high blood na sila, inaatake na sila, sino ba talaga pumatay, sino Okay. ano. So stress na daw sila, pati yung sa grocery, sa mall. Kim, losartan na naman ako. Ganyan. So every Friday daw sila umiinom nun. Ano po ba yun? Sabi ko na lang sa kanila. Yun pala yun. So ibig sabihin, dito sa TV version, mas madami pa nun. So prepare themselves. So yun na ba ang warning mo sa viewers? Kasi marami pa kaming sikretong hindi binuksan sa Prime Video. So this time, mas marami pa. Para kaming surprise egg. Yung pag binuksan mo yung isa, meron pang another. Yung ang daming nangyayari. So mas marami pang mangyayari dito sa TV version. Maganda yung second question niya. It's also for the two of you. Both of you were known for intense acting. Did this project push you further emotionally or psychologically? I would say it did. Per project, syempre iba-ibang situations, iba-ibang characters, kahit pa paano yung play namin. And this time, I got to play a journalist and parang Did you shadow somebody? not really shadow dahil syempre sa pagkakasulat rin ng script medyo yung situations iba eh. Pero coming from like a family who owns like the company and everything, parang medyo mapapaisip ka talaga na oh nga no, parang these things are possible. Parang posibleng mangyari sa totoong buhay kung hindi man nangyayari. Kimi, were you pushed Ako emotionally? naman, isa to sa pinaka-challenging na project na nagawa ko. Kaya yung notebook ko talaga ay very, sa akin, very holy. Kasi parang isa to sa pinaka-mahirap na project. And very fulfilling din na nagawa ko siya kasi this is very far from my comfort zone na usual na ginagawa. Which is maganda kasi yun naman talagang gusto natin as an actor, bago ng bago, upgrade ng upgrade. Yes, Diba? sabi nga nila, di ba, yung comfort, yun yung pumipigil ng growth mo. That's right. So, dapat iwasan mo yung That's right. comfort. May nire-recall akong quote na Ako din, mamaya na pero lang. wala na. Oo, nawala na sa isip ko. Okay, next question is from Jeffrey Garcia. For Sophia, on a scale of 1 to 10, gaano kasakit ang mga sabunutan scenes nyo ni Kim Chu? Hindi naman po masakit. Super sakit lang. Naalalayan naman po kami habang i-shoot. So, I was just nervous na baka ako yung mas makasakit. But okay naman. It was good. So, baka mga 5 lang po. Ilang take yun? Yung mga ganong eksena? Nag-react ako dito. Bakit? Ano yan, Samuel? Bakit? Swerte mo. Sa kanya kasi masakit. Iba yung yung experience ko. Ano ba mga scenes na kinuha naman na iba yung experience mo? I think naging viral yung eksena namin ni Kim sa Sa Prime.
Prime. Sa Prime, yes. And it was a great scene, but I think sa lahat ng mga eksena ko na may sampal, nasa top 5 siya. Maybe sa top 3 talaga si Kim. But it was a great scene and I told her na, yun ang gusto ko eh. Gusto ko yung totoo. Paano? Can you Totoo rin demo? yung sampal. Gusto ko yung totoo kasi doon ang eksena. Gusto ko yung totoong, ang lakas ng sampal. Gusto ko yung totoo. Ayaw ko na yung peke. Oh, yes. How did you react to that nung sinabi niya na... We were backstory kasi yun. Okay, go. Kwento. Sa backstory din, what? Kwento. Dun sa pinto. Sa pinto. Go, Kimi. Di ba ano kasi I yun? felt I'm so sorry again. May doon So sa eksena, nagkasakitan kami ni Sam talaga ng severe. syempre hindi ko naman sinadya. It was a scene na parang pinapalabas ko siya sa pinto. So na-stuck yung pinto. So tinutulak ko siya sa palabas ng pinto. Na-stuck yung pinto. Pero tinulak ko pa rin siya, natamaan siya sa dun sa likod. Na may, dun sa, Yung knob. yes, ang lakas. So we had to Nara stop, yung we had to stop pinto. taping kasi it was super sakit sa kanya. Okay. And it was right where the lapel was on her back also. So sobrang That diretso na pelvic sa... bone. Okay. It was, on her tailbone. Yeah, on your tailbone. Yes, on her So, tailbone. lagi It was na- super sakit. So lagi ka nakakasakit nang hindi mo sinasadya. Kaya, Hala, super. Uy! Hala, super naman talaga. Anyways! Hala, super naman talaga ni Paolo Abilino talaga. Let's go back to our kwento. Yes, so that's what we said. And then you... Tatayo na si Sam. And then you... kaya mo sa may solo interview ka naman. Meron naman, I'm sure. But anyways, so the scene after that was yung sampalan na So, gumante. I don't Kasi- think sinadya. I really wanted that. Pero nagulat ako sa sobrang lakas ng sampal niya. Kaliwa kanan. I think I don't know. Baka parehas May eh. backstory Medyo kasi sampal. kami. Malakas talaga eh. But it was a good scene. It came out nice. I was a bit surprised lang na ang lakas. Nadadala sa eksena. That's how it's supposed to be. I want that. Hindi I ba like that. namula, namaga? I don't... Baka Wala. konti, yes. But I like that. Nadala din Yun ako. yung gusto ko eh. Not in real life naman eh. But I want to feel like I'm in the scene. Yun ang gusto ko. Okay. Ayoko na yung peke na sampal. Gusto kong totohanan, yung totoong sampal. Nasasaktan ka. No, not exactly. But I want to feel like I'm in the scene. Okay. That's it. Okay. Bigyan na ng Luzon to. Feeling okay? Hindi. Anyways, yes, it was a good scene. End of story. Thank you very much. Salamat po. Okay na. Your side of the Hindi, story. akin kasi, yung notebook ko, sinundan ko lang. Siya kasi yung nagpakulong sa akin. Nasa ang level of anger sa notebook. Yeah, level 100 yun with 5 stars pa yun. So yun na yung pinakarurok talaga ng character ko. Kasi kakalaya ko lang, pinalabas na ba ito sa Prime, kakalaya ko lang, hinanap ko siya. Yes. So yun, so meron siyang pinanggalingan, but at the same time, nanggaling din sa Nara na pintuan, na tumama sa... So parang pasabog ka na talaga. Yes, Ay, ikaw talaga I'm sa sorry movie. again. Ang sakit talaga nun. De, pero binigyan niya ako ng shaker, pang protein Yeah, shake, di ba? it's a portable. Para saan yun? Sorry, I Kim. felt so I'm bad. sorry, I really felt Kim. really bad. I was like, I need to, kailangan bumawi. Oo, I'm Ay, sorry. super na-consensya Kim. talaga ako. Okay. Dapat pala sa kanya yung question, Sophia, eh, no? Hindi dapat si Ate. Oo. Sino ba bang may ganong eksena dito sa inyo? Na ganon din, intense? Because I'm sure this is packed with intense scenes tong The Alibi. Sa new ones, sa mga younger ones. Kimi. May scene akong inapakan yung ulo ko ni Ate Kim. Naka-heels Uy! siya, yes. Pero okay lang naman. Bakit? Palaban kasi si Stella dito. It's far from Kim Chiu herself. So, natapakan siya kasi kinuha niya yung Make-up mo. make-up, gano'n. Ah. Palaban siya talaga na tao. So, Okay. bawal siya tibagin. So inapakan mo sa mukha. Yes. Ang bumangga, giba. Ah! Sino ba? Angelina, meron ka bang intense scenes here? Ate Kim, physically, wala na. Hindi naman, emotionally intense. Emotionally, Yung first take, yung nahilo ka. yung pinakaunang scene ko, as Ever. Catherine, ever, sa serye. Oh my God. Intense siya physically and emotionally kasi yung feeling. Tapos, Hindi siya confrontational na tao. Okay. Hindi ako confrontational. And the scene was confrontation. Yeah, Okay. very confrontational. May mga moments din ako na
when it's confrontational, the audio guy goes up to me, asks me, Angelina, are you okay? Kasi yung heart mo. Lapel niya gumagano. Oh. But this scene with Ate Kim, yung pinakaunang scene, I'm almost fainted from how confrontational this is stressful. Aware ka nun, Kim, na parang medyo Nakita ko siya. nagka-hyperventilate siya, gano'n? Oo, tapos sabi ko, upo ka muna sa mga ng tubig muna. Kasi intense. First day pa lang, first day. Sinabak agad sa gano'n, ano? Yeah, but as soon as time went by, I think I got used to it naman. Wow. Galing na siya, super. Okay. With the help of Ate Kim, of course. Robbie, ikaw, meron ka bang intense scene with your brothers? Hindi siguro sa mga kapatid ko. Okay. Pero nagkaroon na rin ako ng intense scene sa tatay namin dito sa Chavez. Okay. So, I guess, ang isang aspeto sa kwento ng The Alibi na pwedeng nasahan ng mga audience natin is pagdating sa mga conflict with friends and family, this is the story to us. Alright. Sophia, go ahead. Got to share, kay Miss Shasha Padilla pala akong tumansik. Nasampan niya ako isang beses. Ah, talaga? Pero I was like feeling so blessed while I was like, tumansik ko isang beses. Direct pag ganun mga eksena ba, do you choreograph, do you rehearse? Paano yung pag-preparation for that? Meron namang blocking, pero as much as possible, dapat as real as possible din yung gagawin. Kasi may mga actors talaga na gusto yung totoo. Halata mo kasi pag fake eh, kasi meron na-wait mo, yung nauuna yung ano, yung na-anticipate. Na-anticipate, oo nga. Kaya mas maganda yung bitaw, napaka-natural. Yes, Nice. Okay. Our next set of questions magagaling kay Miss Franz Sahorda. For Kim, hi Kim, you played your role in the series so well. How has the show changed your perspective pagdating sa mga tinatawag nating, can I say the word? It's a P word. Or those na nagbebenta ng katawan for a living. So did you change your perspective? Parang Dancer, yung mga star dancer, yung mga ganyan. Actually, yung perspective ko dyan is ganun kahirap ang bansa natin. Abot ka talaga sa ganun. okay. Naaabot ka sa ganung punto para makahanap ng trabaho. Kasi hindi lahat. Education mahirap sa bansang Pilipinas. Hindi lahat nakakapagtapos ng pag-aaral. Yung trabaho, para makakuha ka ng marangal na trabaho, kailangan at least high school graduate ka. So, ganun kahirap yung bansa natin, which mirrors na may mga babae na yun yung trabaho na lang nila. Kasi hindi naman sila nakapag-aral dahil sa sobrang baba ng ekonomiya, ganyan. In order for you to live and to feed your family, in order for you to eat kahit once sa isang araw, aabot ka talaga sa punto ng ganun. But sana, habang ginagawa ko siya, sana, katulad ni Stella, nagbago siya, na hindi naman siya laging ganun. Kaya, sana, as years pass by, umangat na yung Pilipino. Hindi lang sila, kundi lahat tayo. Para wala nang ganun. So, pang sinasabi mo, Kim, is parang your character mirrors yung mga ilang pinagdaanan ng ilang Pilipino sa atin na parang they're pushed against the wall to Yes. do these things. Kasi nga, hirap sa buhay. Yes, ganun talaga. Dalawang side naman ng mga Pilipino eh. Mayaman, may sobrang hirap. So, Right. yes. Thank you, Kim. Mula kay John Bueno for Robbie Jaworski. Is this your first series? Can you tell us your experience working with Kim Pao, and do you feel more confident now on camera, or do you still get nervous or jitters? Yes, this is my first teleserye or experience as an actor. Ang experience ko naman working with Kuya Pao and Ate Kim is very friendly, very fun. Kapag walang eksena or off the set, light ang trabaho, madali silang kausapin o pwede ko silang lapitan at hingin ng advice for actors' notes. And as for nerves and jitters, I think that with more experience, hindi pa rin nawawala lagi yung pagiging nervyoso. Pero yung proseso mo bilang isang aktor para
I guess to overcome the nervousness is built upon, and I hope to have more experiences in the future. Yeah, you're just getting started, di ba? Pero you're in good company sa first project mo, Yes, of di ba? course. The Of course, Alibi. 100%. From Hannah